Akala ng lahat ay isa lamang siyang maalikabok na mekaniko. Laging suot ang mga botang may mantsa ng langis. Ngunit nang masira ang isang ambulansya sa kalagitnaan ng emergency, agad niyang ibinagsak ang lahat ng ginagawa at sumuot sa ilalim ng talukbong. Itinaya ang kanyang trabaho upang may ligtas ang isang buhay. Ang hindi niya alam, ang walang malay na pasyente sa loob ay ang CEO ng pinakamalaking kumpanya ng sasakyan sa Amerika. Ang sumunod na pangyayari ay kinagulat ng buong lungsod. Yumanig sa isang kumpanya at nagbigay ng bagong pananaw sa isang mapagpakumbabang lalaki na humarap sa isang katotohanang mas makapangyarihan pa sa pera. Ito ang tunay na nangyari. Ang araw ay sumisikat na sa Houston, Texas, at si Daniel Knox ay hindi pa kumakain mula pa madaling araw. Nakakapit ang mantika sa kanyang mga daliri. Tumutulo ang pawis sa kanyang madilim na asul na kasuotan. At ang kanyang mga bota ay pagod na mula sa 10 taon ng paggapang sa ilalim ng mga sirang makina. Nagtatrabaho siya sa isang maliit na garahe sa gilid ng bayan. Isang lugar na pinupuntahan lamang ng mga taong desperado at wala nang ibang mapili. Hindi naman siya nagtatanong ng marami. Inaayos niya ang anumang hindi kayang kumpunihin ng iba at hindi siya tumatanggi. Gaano man kahirap ang trabaho, sa nakakapasong hapong iyon, isang nakakabinging sirena ang biglang bumasag sa katahimikan. Isang ambulansya ang dumating sa parking lot ng garahe. Sumisigaw ang makina bago biglang tumigil. Bumukas ang mga pintuan sa likod at isang paramedic ang galit na tumalon pababa. Sumisigaw na nawalan ng kuryente ang sasakyan habang nasa kalagitnaan ng ruta at wala ng oras para maghintay. Sa loob ng ambulansya ay isang babae, walang malay, maputla at may monitor na kumikislap sa tabi niya. Bawat segundo ay mahalaga. Hindi nag-atubili si Daniel. Dali-dali siyang pumunta sa harap ng sasakyan. Binuksan ang hood at sumuot ng hindi na nagtatanong. Sumirit ang langis. Pumutok ang singaw. At bumuhos ang pawis sa kanyang mga mata. Ngunit patuloy siyang nagtrabaho. Ang alternator ay sunog na. At ang mga kable ay tila nilapa na ng panahon. Gayunpaman, kumilos siya ng may kasanayan. Muling nag-wire, nag-patch at pinaandar ang sistema gamit ang mga piraso mula sa garahe. Hindi ito perpekto, ngunit sapat na upang umandar. At nangyari nga, sa loob lamang ng 6 na minuto, muling nabuhay ang ambulansya. Ang mga paramedic ay napasigaw sa gulat at tuwa. Sinakay ang pasyente at agad na tumakbo patungong ospital. Nakatayo si Daniel. Kumakabog ang dibdib. Nanginginig ang mga kamay at mabilis ang tibok ng puso. Wala siyang inaasahang papuri at hindi siya naghahangad ng pera. Ginawa lang niya ang alam niyang tama, ang dapat gawin ng sino mang may malasakit. Ngunit sa loob ng garahe, lihim na nanonood ang kanyang amo na si Greg Tyler. Isang matangkad na lalaking may matalas ang mga mata at pusong tila yelo. Dahan-dahang lumabas si Greg. Nakatukod ang mga braso. Walang bakas ng emosyon sa buka. Sinabi niyang nilabag ni Daniel ang patakaran ng kumpanya sa paggamit ng mga kagamitan ng tindahan para sa hindi otorisadong pagkumpuni. Natigilan si Daniel. Nagpatuloy si Greg. Sinabing hindi kawang gawa ang garahe at ang pagtulong ng walang bayad ay may tuturing na pagnanakaw. Sinubukang magpaliwanag ni Daniel.
Ngunit itinaas ni Greg ang isang kamay upang siya'y patahimikin. Tinanggal siya sa trabaho. Tahimik na niligpit ni Daniel ang kanyang maliit na metal na toolbox, at bawat pag-click ng mga trangka nito ay parang kulog na umaalingaw-ngaw sa kanyang dibdib. Nag-iisang lugar ng kanyang pinagtatrabahuhan ng 10 taon. Bugbog ang puso. Ang hindi niya alam ay hindi karaniwang pasyente ang babaeng nasa likod ng ambulansya na iyon. Ang kanyang pangalan ay Eleanor Wexler, at ang kanyang lapit ng magbabago sa buhay ni Daniel magpakailanman. Humihina ang pulso ni Eleanor. Ang kanyang paghinga ay pababaw ng pababaw, habang ang mga paramedic ay abalang palitan ng tingin. Bukas ang pangamba sa kanilang mga mukha. Wala ni isa sa kanila ang may idea kung sino talaga ang pasyente. Hindi ang nurse na nag-aayos ng kanyang IV, ni ang driver na pilit pinapabilis ang biyahe. Sinusubukang gawing berde ang bawat pulang ilaw. Ang tanging alam nila ay may isang babaeng nasa edad 60. Walang malay. Duguan ang mamahaling coat. Walang ID. Nanlalalim ang kulay ng labi. Ngunit si Eleanor Wexler ay malayo sa pagiging ordinaryo. Siya ang CEO ng Titan Motors, ang ika-4 na pinakamalaking tagagawa ng sasakyan sa buong Estados Unidos. 12 oras lang ang nakalipas. Nasa isang boardroom siya sa downtown. Inilalatag ang plano para sa isang revolusyonaryong electric engine. Tumataas ang halaga ng kanyang kumpanya sa stock market. Sinusundan siya ng mga mamamahayag sa bawat kilos. Mga kapwa executive at hinahangaan ng buong Wall Street. Ngunit walang sino man ang nakahula dahilan ng kanyang pagbagsak sa gitna ng isang pribadong tanghalian. Nagkagulo ang kanyang kupunan. Agad tumawag sa 911 at mabilis siyang isinakay sa ambulansya. Hanggang sa ito'y tumigil sa gitna ng lungsod, at doon pumasok ang isang mekaniko. Hindi man lang niya maalala ang mukha nito. Hindi pa, ngunit nang idilat ni Eleanor ang kanyang mga mata sa gabing iyon sa ICU, habang dahan-dahang humihinga sa pamamagitan ng oxygen mask, sinabi ng doktor sa kanya ang isang bagay na hinding-hindi niya malilimutan. Maswerte ka, nasira ang ambulansya. Inayos ito ng isang lalaki mula sa isang lokal na garahe sa loob lamang ng ilang minuto. Kung hindi dahil sa kanya, wala ka na rito. Nanginig ang kanyang mga daliri. Kumurap siya ng 2 beses. May kung anong bigat sa linyang iyon na kumapit sa kanyang dibdib. Ginugol niya ang buong buhay niya sa pagdidisenyo at paggawa ng mga makina, pagbabago ng takbo ng industriya ng sasakyan. At ngayong siya ang nangangailangan, isang hindi kilalang mekaniko ang siyang nagligtas sa kanya. Kinaumagahan, bagamat mahina pa rin, inutusan ni Eleanor ang kanyang katulong na hanapin ang garahe na iyon. Makalipas ang ilang oras, mayroon na siyang pangalan, Daniel Knox. Hindi pa niya ito naririnig kailanman. Walang mga pahina sa social media, di isang profile sa LinkedIn. Tanging isang lumang employment file na nagpapakitang siya ay nagtatrabaho ng tuloy-tuloy sa loob ng maliit na garahe sa labas ng lungsod. Hiniling ni Eleanor na tawagan si Daniel upang siyang pasalamatan. Ngunit bumalik ang kanyang katulong na may alingaw-ngaw ng pag-aalinlangan sa mukha. Maingat niyang sabi. Natanggal na po siya. Kumunot ang noo ni Eleanor. Pinatanggal? Bakit? Sinabi raw po ng amo niya na mali ang paggamit niya ng kagamitan ng kumpanya at nilabag ang patakaran.
Napakuyom ang mga kamay ni Eleanor sa ilalim ng kumot. Isang lalaki ang nagligtas ng kanyang buhay at ang kapalit ay pagkawala ng kanyang trabaho. Wala na siyang hiniling na pagpupulong sa araw na iyon. Wala ring press release, walang tawag, katahimikan lamang. Ngunit sa kanyang isipan, mabilis ang takbo ng mga plano. Samantala, si Daniel ay nakaupo sa kanilang maliit na inuupahang bahay na may 2 silid. Tahimik na nakatitig sa dingding. Marahan siyang hinagod sa likod ng kanyang asawang si Maria, na halatang pagod na sa pag-aalala. Kitang-kita sa kanyang mga mata. Nakasalansan ang mga bayarin sa ibabaw ng counter. Kailangang bayaran ang matrikula ng kanilang anak na babae sa susunod na linggo. At si Daniel, na kilala sa tibay ng loob, ay ngayon tila mas wasak pa kaysa sa kalawangin niyang crankshop. Niya alam na ligtas na ang babaeng tinulungan niya. Hindi rin niya alam na nito ang kanyang pangalan. At higit sa lahat, hindi niya alam na paparating ito sa kanyang buhay. Hindi para lang magpasalamat. Nakasuot siya ng madilim na salamin at navy coat na halos sumayad sa lupa. Inalok siya ng kanyang security detail na samahan papasok sa front office ng garahe. Ngunit magalang niya itong tinanggihan. Isang kilos ng babaeng sanay nang humarap sa kahit anong larangan ng labanan. Mula sa matitinding pulong sa mga boardroom hanggang sa mga operasyong sa lantang buhay. Tumunog ang kampanilya sa pinto ng garahe nang siya'y pumasok. Tumingala si Harold Griffin, ang manager. Mula sa kanyang mga papel, halatang inis sa pagkabahala. Hindi niya siya nakilala. Para sa kanya, isa lamang itong babaeng naka-heels na tiyak na may reklamo sa langis o may parotate ng gulong. Inayos ang kanyang maruming cup at lumapit. "Maaari ba kitang tulungan, ma'am?" Mataray niyang tanong. Hinubad ni Eleanor ang kanyang salaming pang-araw at bahagyang naningkit ang kanyang mapupusok na asul na mga mata. "Daniel Knox," mahinahong sabi ni Eleanor at bahagyang nag-iba ang ekspresyon ni Harold. "Hindi na nagtatrabaho si Daniel dito," sagot niya habang nupunasan ng mga kamay. Dilabag niya ang patakaran gamit ang sasakyan ng kumpanya nang walang pahintulot. "Hindi namin papayagan yan." Inayos niya ang sirang ambulansya sa gitna ng emergency. Labag sa patakaran man, iyon ang nagligtas sa buhay ko. Tahimik si Harold, hindi makapaniwala sa narinig. Nang hindi na siya sumagot, tumakad palabas si Eleanor. Tinawagan niya ang assistant. Hanapin ang address niya. Makalipas ang kalahating oras, tumayo siya sa balkonahe ng maliit na bahay sa tahimik na lugar. Kumatok siya ng 2 beses. Bumukas ang pinto ni Maria. Naguluhan sa pagkakita sa estrangherang naka-disenyong damit. "Pwede ko bang makausap si Daniel?" tanong ni Eleanor. "Nasa garahe po siya," sagot ni Maria. Pumasok si Eleanor. Sinalubong siya ng amoy ng langis at soap. Nakaupo si Daniel. May hawak na wrench ngunit hindi ginagamit. Nang marinig ang yabag, dahan-dahang lumingon siya. Hindi niya ito nakilala kaagad. Tumayo siya ng may pagkalito at pag-iingat. Tinignan niya si Eleanor sa mga mata. "Nagawa mo na," sagot niya ng mahina nang tumama ang realisasyon. Siya ang babaeng nakita niyang isinugod ang mga paramedic. Siya ang babaeng inayos niya ang ambulansya. Nanghina ang mga kamay ni Daniel at pumagsak ang wrench sa sahig. I only did what anyone would do," sabi niya. "Hindi." Matigas ang sagot ni Eleanor.
Gumawa ka ng hindi ginagawa ng karamihan. Kumilos ka ng may puso noong nag-aalinlangan ng iba. Isang pagpipilian na hindi makasarili. Hindi komportableng umiling si Daniel. Natanggal ako dahil dito. Alam ko, kaya ako nandito. Sagot ni Eleanor. Kumunot ang noo ni Daniel. Bakit po? Dahil pagmamayari ko ang Titan Motors at ikaw, Daniel Knox, ay magsisimula na ng bagong trabaho. Kumurap si Daniel. Hindi makapaniwala. Ako? Ano? Humakbang si Eleanor. Kailangan ko ng lead engineer para sa bagong emergency vehicle division namin. Isang taong nakakaunawa na ang mga makina ay hindi lang mga bahagi kundi linya ng buhay. Isang taong kumikilos ng may puso, hindi lang kasangkapan. Natigilan si Daniel. Tumatakbo ang isip. Tumitibok ang puso. Isang linggo ang nakalipas. Siya ay nagpapagawa ng bolt sa isang nakalimutang garahe. Ngayon, nakaharap niya ang CEO ng isa sa pinakamalaking kumpanya ng kotse sa bansa. Nag-aalok ng pagkakataong hindi niya inaasahan. Natahimik si Daniel. Ramdam ang bigat ng sandali. Mula mekaniko na tila itinapon at nakalimutan ng sistemang sinilbihan. Ngayon may pagkakataong muling isulat ang kanyang kwento. Ibinuka ni Daniel ang bibig para magsalita. Ngunit walang boses na lumabas. Matiyagang naghintay si Eleanor. Nakita na niya ang ganitong reaksyon noon. Hindi mula sa mekaniko, kundi mula sa mga miyembro ng board na nag-alok ng upuan na hindi nila inaasahan. Ang pagkabigla, pag-alinlangan, at takot sa pag-asa. Gusto mo bang magtrabaho ako sa inyo? Sa wakas ay ipabulong na tanong ni Daniel. Ayokong magtrabaho ka lang para sa akin. Sagot ni Eleanor. Gusto kong mamuno ka upang idisenyo ang mismong fleet na magdadala ng buhay sa kaligtasan. Napatunayan mong kaya mong tumingin lampas sa panuntunan kapag ang mga panuntunan ay pumipinsala sa tao. Iyon ang itsura ng pamumuno. Tahimik na pumasok si Maria sa gate. Nanlaki ang mga inig ang mga kamay. Narinig niya ang bawat salita mula sa bintana ng kusina. Tumingin siya kay Daniel at nakita ang pagmamalaki na humikinang sa mga mata nito. Mas matindi pa sa anumang nakita niya sa mga nakaraang taon. Pero mekaniko lang ako, sabi ni Daniel. Humakbang palapit si Eleanor. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Hindi ka lang mekaniko, Daniel. Isa kang tao na nakita ang sirang makina bilang pagkakataon para protektahan ang kinabukasan ng isang estranghero. Iyan ang uri ng pag-iisip na gusto kong mabuo ng susunod na henerasyon ng ambulansya. Ang alok ay nakabitin sa hangin na parang kulog. Mamantika pa rin ang mga kamay ni Daniel. Nanginginig. Wala akong degree sa engineering. Inamin niya. Hindi mo kailangan. Sagot ni Eleanor nang walang pag-aalinlangan. Mayroon kang karanasan. Totoong mundo ng kinang. Bibigyan kita ng team. Mga designer, arkitekto, coder, at support staff. Ang kailangan ko lang ay ang iyong paningin, ang iyong mga kamay, at higit sa lahat, ang iyong puso. Tumingin si Daniel kay Maria. Bahagyang tumango. Kumikinang ang mga mata niya. Pagkatapos ay ibinalik niya ang tingin kay Eleanor. Kailan ako magsisimula? Tanong niya. Napangiti si Eleanor. Lunes ng umaga. Susunduin ka ng driver ng 7 a.m. Magsuot ka ng komportableng bagay. Marami kang makikita. Tumalikod siya para umalis. Ngunit, huminto at binaling muli ang tingin kay Daniel. Oh, at si Daniel, ang garahe.
Binili ko ito kaninang umaga. Gawin mo ang anumang gusto mo doon. Halos nanlampot ang mga tuhod ni Daniel. Pag-aari na niya ang lugar kung saan siya sinibak. Ang kabalintunaan ay tumama ng malalim. Sinundan siya ng mga mata ni Eleanor habang naglalakad pabalik sa kanyang sasakyan na sinabayan muli ng tahimik na security guard. Ang mga sumunod na araw ay parang lumabo. Dumating ang mga custom na suit sa pintuan ni Daniel kasama ng mga teknikal na blueprint, starter na laptop, at isang welcome letter na may logo ng Titan Motors. Dumating ang Lunes nang mas mabilis kaysa sa inaasahan. Sa eksaktong 7 a.m., isang makinis na itim na sasakyan ang huminto sa kanyang driveway. Lumabas ang isang driver na nakasuot ng dark suit at pinagbuksan siya ng pinto. Hinalika ni Maria ang pisngi niya at bumulong. Baguhin mong mundo, Dan. Ang punong tanggapan ng Titan Motors ay nakataas sa lungsod. Lahat ng salamin, bakal at ambisyon. Habang naglalakad si Daniel sa labi, lumingon ang ulo niya. Wala siyang suot na kurbata. Hindi siya lumakad tulad ng isang tao na ginagamit lang sa mga elevator at marmol na sahig. Ngunit siya ay lumakad ng may layunin. Sinalubong siya ng isang assistant at ginabayan sa isang conference room kung saan ang mga blueprint ng mga advanced na modelo ng ambulansya ay nakahanay sa mga dingding. Nakatayo si Eleanor sa ulunan ng silid. Tumatango-tango habang papasok. Maligayang pagdating, Director Knox, bati ni Eleanor nang tahimik na sumalubong sa kanya sa conference room. Magligtas tayo ng ilang buhay. Ang lalaking dati ay hindi pinansin, ininsulto at itinapon. Ngayon ay may responsibilidad na sa mga sasakyang magpapasya sa pagitan ng buhay at kamatayan. Alam ni Eleanor na ito ay simula pa lamang. Malapit nang malaman ng mundo kung sino si Daniel Knox. Tahimik ang silid habang humakbang si Daniel. Lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanya. Mga inhinyero, taga-disenyo, ehekutibo, lahat ay may mga dekada ng karanasan. Naghihintay sa mga sasabihin ng isang dating mekaniko. Ang mga bota ni Daniel ay umalingaw-ngaw sa makintab na marmol na sahig habang papalapit siya sa pangunahing display kung saan lumutang sa himpapawid ang holographic blueprint ng ambulansya. Tumigil siya, umarap sa kanila at mahinahong sinabi, I am not here to impress anyone. Nandito ako dahil isang pagkakamali ang muntik ng kumitil sa buhay ng isang babaeng hindi dapat palagay sa panganib mula pa lang sa simula. Nabigo siya ng ambulansya na iyon. Hindi na mauulit yon. Napuno ng mga bulong ang silid habang si Eleanor ay nanonood mula sa likuran. Naka-cross arms at may tahimik na ngiti sa labi. Nakakita na siya ng maraming pinuno. Ngunit hindi pa ganito. Hindi kailanman mula sa abo ng ganitong hilaw na pagkakanulo. Tinapik ni Daniel ang screen at inilabas ang kasalukuyang fuel system ng sasakyan. Narito ang nabigo. Patuloy niya. At ito ang dahilan kung bakit. Inikot niya ang mga kapintasan. Itinuro ang mga detalye na tanging isang taong aktwal na nagtatrabaho gamit ang kanilang mga kamay lang ang makakapansin. Hindi ito tungkol sa pag-iipon ng pera, kundi tungkol sa pagtitipid ng mga segundo. Mga segundong nagliligtas ng buhay. Habang nagsasalita siya, nangyari ang hindi kapanipaniwala. Sumandal ang mga inhinyero, nagtala ang mga taga-disenyo, at tahimik na namangha ang buong silid. Ang isa sa mga taga-disenyo ay hindi tumitingin sa mas nakatatanda
sa boses ni Daniel. Nag-waver siya at bumulong. Hindi na lang siya isang mekaniko. Lumakad si Eleanor sa tabi ni Daniel habang nagsisimula na talakayin ang kupunan ang mga prototype. Hindi natapos si Daniel doon. Nang sumunod na linggo, humiling siya ng pahintulot na bisitahin ang mga lumang istasyon ng pang-emergency na serbisyo sa buong bansa. Mga nurse sa maliliit na bayan na nagpatch ng mga mas maraming sugat kaysa sa buong mga ospital. Kahit saan siya pumunta, nakinig siya, kumuha ng mga tala, at tuwing gabi ay bumabalik sa punong tanggapan ng Titan na may mga bagong idea. Totoong idea mula sa totoong bayani. Hindi nagtagal, nahuli siya ng media. Lumabas ang headline. Ang Titan Motors ay humirang ng ex-mekaniko upang baguhin ang mga emergency na sasakyan. Sa una, tumawa ang publiko. Ngunit nang ipakita ni Eleanor ang sarili niyang suporta kay Daniel sa conference, tumigil ang mundo sa pagtawa. Nakatayo si Daniel sa harap ng mga kamera. Hawak ang blueprint sa isang kamay at sirang balbula ng oxygen sa kabilang kamay. Sabi niya, "Wala sa relo ko." Sumabog ang social media. Nagsimulang mag-trending ang mga hashtags tulad ng hashtag From Mechanic to Miracle at hashtag Director Knox. Pero walang pakialam si Daniel sa katanyagan. Inaalagaan niya ang ambulansyang nakaparada pa rin sa likod ng bahay niya. Ang ambulansyang muntik nang ikamatay ni Eleanor. Madalas niya itong bisitahin, parang isang monumento ng digmaan. At dumating ang pinakamalaking araw. Nirefund ng Titan Motors ang mga bagong sasakyan ni Daniel. Sa paglulunsad, nagulat si Eleanor nang lumakad siya sa entablado. Tumingin sa madla at sinabi, "Ang pagbabago sa araw na ito ay hindi nagmula sa isang silid. Nanggaling ito sa isang garahe, mula sa isang lalaking tumangging dumaan sa sirang makina at hindi ito pinansin. Mula sa isang taong hindi kailangan ng suit para maging makina." Lumingon siya at sinenyasan si Daniel. Ngayon, ipinakilala namin ang linyang Knox na pinangalanan sa lalaking nagpabago ng lahat. Habang nagkakagulo ang mga tao, si Daniel ay nakatayong natigilan sa isang segundo. Pagkatapos ay lumabas siya sa ilalim ng mga ilaw. Nanlaki ang mga mata. Tumitibok ang puso. Sinimulan niya ang paglalakbay na ito ng wala. Ngunit ngayon ay hawak niya ang kapangyarihan magligtas ng mga buhay sa buong bansa. At nagsimulang makinig ang mundo. Tumayo si Daniel sa gilid ng entablado. Bumaha sa kanyang mukha ang mga ilaw. Kumikislap ang mga kamera na parang kulog. Ngunit hindi niya nakita ang karamihan. Hindi niya narinig ang ingay at ang tanging nakita niya ay ang imahe ni Eleanor. Walang malay, giniginaw, halos wala na, nakahiga sa likod ng sirang ambulansya na iyon. Ang sandaling iyon ay hindi kailanman umalis sa kanya. Sinunog nito ang sarili sa kanyang kaluluwa at ngayon ang parehong sakit ay naging layunin. Nang tuluyang mawala ang palakpakan, humakbang si Daniel at inilagay ang kanyang kamay sa hood ng unang bagong disenyong ambulansya mula sa linya ng Knox. Ito ay kumikinang sa ilalim ng mga spotlight, isang simbolo ng lahat ng kanyang ipinaglaban. Tiningnan niya ang dagat ng mga tao, reporter, politiko, emergency responder, Titan executives, at nagsimulang magsalita. Hindi lang ito sasakyan. Aniya, ito ay isang sagot. Isang sagot sa bawat segundong nawala. Isang sagot sa bawat buhay na maaaring may ligtas. At ito ay simula pa lamang.
Muling nagsipalakpakan ang mga tao. Ngunit itinaas ni Daniel ang kanyang kamay bilang senyales ng katahimikan. Marami pa siyang gustong sabihin, mga salitang kailangang marinig. Ako ay pinagtawanan, itinapon at tinrato na parang isang pagkakamali. Patuloy niya. Ang kanyang tinig ay hindi nagpapakatatag ngunit hindi pinapansin ng iba. Kinailangan mo ng mas maraming tao sa mga desisyon na gumagawa ng ligtas na pagpili. Kailangan ito ang mga taong nasa apoy at alam kung paano muling itayo mula sa abo. Sa sandaling iyon, may kumilos. Ang buong auditorium ay tila nakasandal na parang lahat ay kolektibong nauunawaan na hindi lamang sila nakasaksi sa isang paglulunsad. Nasasaksihan nila ang isang kilusan. Kinaumagahan, naging viral ang kwento. Ang bawat news outlet sa buong bansa ay nagpatakbo nito. Ang mukha ni Daniel ay nasa mga front page na may mga pamagat tulad ng mechanic turned director, nagbabago sa industriya na pang-emergency magpakailanman. Mga paaralan ay nagsimulang mag-imbita sa kanya na magsalita. Pinuri siya ng mga unyon ng paramedic. Ang mga veterano ay nagpadala ng mga liham ng suporta. Isang istasyon ng sunog sa Kansas ay pinunturahan ng NOx at nakakatipid ng mga buhay sa gilid ng kanilang bagong rig. Ngunit nanatili si Daniel. Bumalik siya sa kanyang maliit na bahay tuwing gabi. Kumain sa parehong kainan na lagi niyang pinupuntahan at inayos ang mga lumang makina sa kanyang garahe kapag kailangan niya ng katahimikan. Madalas bumisita si Eleanor, nakaupo sa beranda na may kape. Kung minsan ay hindi nagsalita. Alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. Dalhin ang ganong uri ng bigat na maging higit pa sa inaasahan ng mundo. Pagkatapos, isang gabi, natanggap ni Daniel ang tawag mula sa isang batang paramedic na nagngangalang Kyle mula sa Louisiana. Na-detect ng heat sensor sa cabin ang kanyang seizure bago pa man kami makarating sa ospital. Hindi niya ito magagawa kung wala ang sistemang iyon. Niligtas mo siya. Tumayo si Daniel. Nakadikit ang telepono sa tenga. Nakapikit ang mga mata. Isang mahabang hininga ang kumawala sa kanya. Naging ritual ang tawag na iyon. Mas marami pang dumating mula sa iba't ibang panig ng bansa. Magkaiba man ang bawat kwento. Tahi, buhay ang iniligtas. Hindi lang sa pamamagitan ng mga makina, kundi sa pamana ng isang tao na tumangging payagan ang kabiguan na tukuyin siya. Nangaglaon, nilikha ng Titan Motors ang isang pambansang programa. Nagturo siya sa unang klase. Suot ang kanyang mga lumang saplot na may mantsa ng langis. At nang tumahimik ang silid, ngumiti siya at sinabi, "Hindi ako nagpunta rito para turuan kayo kung paano ayusin ang mga makina. Pumunta ako dito para ipakita sa inyo kung paano baguhin ang mundo." Makalipas ang ilang taon, itinayo ang isang estatwa sa harap ng punong tanggapan ng Titan. Hindi ng isang negosyante o CEO, kundi ng isang mekaniko na may hawak na wrench sa isang kamay at blueprint sa kabilang kamay. Sa plaka, nakasulat ang mga salitang, "Daniel Knox, ang taong naging isang breakdown sa isang breakthrough at nasira ang lahat." Na nagtapos sa isang pamana na magliligtas ng buhay para sa mga susunod na henerasyon. Dahil kung minsan, ang mundo ay hindi nangangailangan ng isa pang pinuno.